Magandang araw ng Martes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nanalong opisyal sa ginanap na barangay at sangguniang kabataan elections kahapon na maglingkod ng tapat at buong puso sa kanilang mga nasasakupan. Sa isang video message sa social media, nagpaabot ng pagbati si Pangulong Marcos sa mga bago at muling halal na opisyal sa mga barangay. Aniya, napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga ito sa komunidad. Paalala pa niya, laging unahin ang kapakanan ng mga taong nasasakupan. Dagdag ng Pangulo, maging kabahagi ang mga opisyal sa pagsusulong ng maunlad at mapayapang barangay tungo sa isang bagong Pilipinas. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa lahat ng Pilipinong nakilahok sa halalan. Ayon sa Commission on Elections, nasa 70 hanggang 75% ang voter turnout para sa barangay at SK elections ngayong taon kumpara sa 70 hanggang 71% noong 2018. Isang panibagong pagkakataon na naman po ito upang makapagserbisyo sa mga Pilipino at sa ating bayan ng buong puso at higit pa sa abot ng ating makakaya. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng sambayanan sapagkat sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa bayan. Sa ating pagkakaisa at kolektibong pagsisikap, tiyak na maisusulong natin ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat barangay ay mapayapa, masaya at maunlad. Kung saan ay nananaig ang pagkakaisa, pagkakaunawaan at kasaganahan. At kung saan ang bawat mamamayan ay taas noo bilang mga Pilipino. Naging matagumpay ang pangkalahatang pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, malaking tulong ang naging partisipasyon ng mga guro at mga electoral board members para matiyak ang matagumpay na eleksyon sa bawat polling precincts. Aniya, walang naiulat na failure of elections sa mahigit 200,000 presinto sa buong bansa, maliban na lamang sa ibang presinto na bahagyang naantala ang botohan dahil sa issue sa seguridad. Iniulat naman ng election watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang ilang insidente ng karahasan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Father Dave Procalia, PPCRV Regional Coordinator sa BARM, 2 nasawi at 5 nasugatan sa insidente ng pamamaril sa barangay Buawas, Datuo din Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Naiulat din ang insidente ng pamamaril sa Tuburan, Basilan matapos magkainitan ng mga supporters ng magkalawang partido dakong alas 9:30 ng umaga kahapon. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa nasabing insidente. Nabaril din ang isang nag-amok na residente sa Tipo-Tipo, Basilan nang magwala ito gamit ang bolo. Ayon sa mga pulis, may kinalaman sa politika ang kanyang pag-aamok. Agad siyang dinala sa ospital matapos mabaril ng hindi pa nakikilalang suspect. Una na ang inihayag ng COMELEC na nasa higit 2,500 electoral board members sa BARM ang nag-back out ngayong eleksyon dahil sa pangamba sa kanilang seguridad. Pero sa kabila ng naiulat na kaguluhan, hindi naman umano naantala ang kabuuan ng eleksyon. Suportado ng The Netherlands ang Pilipinas sa panawagan nitong itaguyod ang pandaigdigang batas sa West Philippine Sea. Sa isinagawang joint press conference sa pagbisita ni Dutch Minister of Foreign Affairs Hanke Bruinslot, sinabi nitong porsigido ang The Netherlands na tulungan ng bansa sa abot ng kanilang makakaya. Suportado din nila ang 2016 ruling sa Permanent Court of Arbitration na pumapabor sa Pilipinas bilang may sakop sa pinag-aagawang karagatan. Iginit din ni Slot sa lahat ng mga partidong maangkin sa South China Sea na irespeto ang naging desisyon ng korte at iwasan ang anumang uri ng komprontasyon na magpapalala lamang sa sitwasyon. Kamakailan ay napaulat ang naging banggaan sa West Philippine Sea sa pagitan ng Chinese Coast Guard at ng barko ng Pilipinas na nagpadala ng supply sa Ayungin Shoal. Sa ulat panahon, maulang Halloween ang aabangan ng mga kababayan natin sa Visayas at malaking bahagi ng Luzon ngayong araw.
Binabantayan ng Pag-asa ang isang low-pressure area na huling namataan 470 kilometers sa silangan ng Virac, Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, maliit ang tsansang maging bagyo ang LPA sa loob ng 48 oras at inasahang pupunta ito sa Bicol Region bago malusaw. Pero magdadalang trough o buntot ng LPA ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa buong Visayas, pati na rin sa Bicol, Mimaropa, Quezon Province at Aurora. Posibleng makaranas sa mga lugar na ito ng pagbaha o landslide dulot ng pag-ulan. Magdadala naman ang hanging amihan ng mahinang pag-ulan sa Batanes, Cagayan at Isabela habang pulo-pulong pag-ulan ang mararanasan sa Ilocos at Cordillera Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Makakaranas rin ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ng pulo-pulong pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 55 araw na lamang, Pasko na. Ako po si Marita Moa, itong PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.